at pagyabong ng magagandang pagbabago, tayo ay magdiwang at magpasalamat na tayo ay nagkasama nang dahil sa ating pinakamamahal na Pangulo. Sa loob ng 6 na taon, magpasalamat tayo sa Panginoong lumikha. My God, I hate drugs. Welcome to Pinoy TV. Yan, welcome po tayo guys dito sa ating YouTube channel. Yan, pag-usapan na naman natin ngayon guys, no? Itong peace talks ng CPP-NPA. Usapang pangkayapaan tayo guys. Kasi yan, dito na naman tayo. Yung peace talks na naman, no? Alam nyo guys, kasi itong peace talks, yung nakaraang mga administrasyon, yun, mayroon na din na peace talks yung administrasyong Duterte. At nangyari po ito, yun nga, pag peace talks, alam nyo naman yung mga kaliwang grupo, CPP-NPA, hindi naman sila sumusunod, no? Kung ano yung pinagkausapan sa bawat government at saka sa CPP-NPA. Kaya yun ang problema ng CPP-NPA, dahil ay yun, magkaan sila ng peace talks tapos hindi naman sila sumusunod sa patakaran ng peace talks. Alam nyo, balikan po natin yung nakaraang administrasyon, yung peace talks ng una. I think Christmas yata yun. Yeah, Christmas time yun, yung inambush yung police. Peace talks yun, di ba? Ginawa nila yun. Kasi itong peace talks, isa itong paraan nga ginamit nila para po makapag-recognize sila ng yun, makapag-recruit naman sila ulit, mag-regroup naman sila ulit. Yan, magawa naman sila sa gusto nilang magawa. Kasi yun nga, ang pulis ay talagang pag yan ang sitwasyon, as in relax din sila. Dahil nga yun, peace talks, no? Pero ito kasi mga komunistang grupo, yun din ang nila, yun din ang gagawin nila. Yun na patuloy sila sa kanilang pag-recruit, patuloy sila silang pag-regroup, patuloy sila sa kanilang pagpangambos. Yan, ganun po ang ginagawa nila guys. Kaya yun ang nangyayari sa ating bansa. Hindi po magkaisa. Kaya dito na naman tayo ngayon. Nandiyan na naman yung peace talks na yan. Kaya kasi hindi nga sincero itong mga CPP-NPA na ito. Can you imagine? Maalala ko noon, Christmas, holiday, ceasefire, may peace talk. Pero inaambus ng mga pulis at saka mga military. Ano po ang reaksyon po ninyo muna hinggil nga po dito sa kasunduang buhayin nga muli itong peace talk sa komunistang teroristang grupo? Hindi ko pa alam. Nagulat ako dyan sa mga developments na yan. Marami akong tanong. But gusto ko munang malaman kung ito'y pinag-usapan ng National Security Council. Baka ilang tao lang ang nagdesisyon. Napaka-importante nitong decision na ito. But of course, kung kapayapaan ang gusto nating ma-achieve, welcome yan. But ang tanong ngayon ay, ano bang pinagkaiba doon sa peace talks framework ngayon na gusto nilang gawin? Doon sa naunang mga peace talk framework na for 34 years ay sinundan natin at hindi natin nakamit yung kapayapaan. So yun po muna ang mga gusto nating malaman, dapat transparent yung peace talks na ito. Pero sa mga nakalipas, General, tayo ay laging sinasabi natin na itong pagbabalik nga ng peace talks ay nagiging opportunity ng mga makakaliwang grupo, ng mga rebelling grupo na maka-recover. Yes, given na yan. Ayan ang palagi na natin sinasabi nga na for 34 years, walang nangyari sa peace talks kasi puro pabor sa mga CPP-NPA, sa mga terorista. Ang mga nangyayari, ine-exploit nila yung peace talks na ito. At ito ay given na. Kaya nga ang tanong ko, ano ba ang pinagkaiba ng peace framework sa ngayon doon sa mga nakaraang peace framework? Yun yung reason kung bakit tayo nagkaroon ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict.
Kasi hindi nga sincero itong mga CPP, NPA na ito. Can you imagine? Maalala ko noon, Christmas, holiday, ceasefire, may peace talk. Pero inaambus ng mga pulis at saka mga military. Yan ba ay wala nang ganon? At saka isa, ito, napaka-importante ito. Ang patuloy na pagre-release ng mga nahuli natin ng mga terorista na na-involve sa mga land mining, sa mga pagpatay, murder At saka ito, yung mga extortion. So, ito ba ay mga political offenses na ngayon dahil sa peace talks pakakawalan yung mga nahuli natin ng mga NPA, mga teroristang ito? Considering General na ibabalik natin ng peace talks baga ito ng kasuduan ngayon, papaano na yung yung papel o silbi nitong NTF-ELCAC at iba pang mga programa na ginagawa ng pamahalaan para labanan ang insurhensya na nagiging matagumpay naman? Exactly. Ayun nga ang tanong ko, bakit meron pang peace talks na dapat na isulong? Why reinvent the wheel when we have this very, very effective program, yung NTF-ELCAC? Remember, ang NTF-ELCAC is not about military operations. It's about good governance. It's about providing livelihood, economic, and many other services to our marginalized communities. Ito na yun. So, bakit very, very effective yung NTF-ELCAC tatatanggalin. Nakita ko yan doon sa statement ni Balbuena, spokesman ng CPP. So I think that's part of their plan. So ito yung mga gusto nating malaman. Thank you so much again guys sa inyong support. Faithfully support po dito sa ating channel, Pinoy TV. Kaya mabuhay and ingat po kayo lagi and God bless you all. Bye-bye.